langis. Marco, makinig ka muna sa akin bago tayo bumaba ng kariton. Huwag kang basta-bastang titingin sa paligid. At higit sa lahat, huwag kang magsasalita kung ano-ano dito sa baryong ito, ha? Lola, ba't parang lahat ng tao nakatitig sa atin? Parang may mali sa mukha natin o may dumi ba ako sa damit? Ay, hindi ikaw ang tinitingnan nila, Apo, kundi ang dala nating kapalaran. Ang alam nilang may dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Mabagal na huminto ang lumang kariton sa gitna ng baryo. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik para sa isang lugar na may mga bahay. Walang batang naglalaro, walang aso na tumatahol, at kahit ang hangin parang nagpipigil ng hininga. Ramdam ni Marco ang bigat ng dibdib niya habang bumababa sila ng kanyang lola. Bitbit pa rin niyang lungkot ng pagkamatay ng asawa, sariwa pang sugat ng pagkawala, at ngayon ay dinadagdagan pa ng hindi mapaliwanag na kaba. Ay, dayo kayo. Ano, saan ang mga punta ninyo dito? Opo, mauupahan lang po sana kami ng bahay. May nagsabi pong bakante raw yung nasa dulo eh. Dito nyo pa talaga gustong magasik ng lagim. Ano ba yan? Hoy, Manong, masama ho ba yun? Wala naman ho kaming ginagawang masama. Kung may halaga ang buhay ninyo, umalis na kayo bago magdilim. Nagpalitan ng tingin si Marco at Aling Pasing. Hindi na bago kay Aling Pasing ang gantong babala. Marami na siyang narinig sa buong buhay niya, pero ramdam niyang iba ang bigat ng boses ng matanda. Hindi ito pananakot, ito ay takot. Habang naglalakad sila papunta sa lumang bahay na uupahan, may mga bulong-bulungan silang naririnig mula sa kubo. Pira-pirasong salita lang pero sapat na para manindig ang balahibo ni Marco. Aswang! Tik-tik sa gabi. Tahimik lang, malapit na sila. Lola, ano yung mga sinasabi nila? Ay, mamaya ko na ipapaliwanag, Apo. Huwag dito, ha. Tara na, bilisan mo. Pagdating nila sa bahay, luma ito pero matibay pa. May bakas na mga gasgas sa dingding at bubong na tila paulit-ulit na inakyat ng kung anong nilalang. Hindi napansin ni Marco agad ito, pero napahinto si Aling Pasing at tumingin sa bubong ng matagal. Lola, ayos ka lang po ba? Kunin mo yung bote sa bag. Yung may langis na gawa sa niyog. Walang tanong-tanong, sumunod si Marco. Nilabas niya ang maliit na bote ng langis na may halo ng halamang hindi niya kilala. Inabot niya ito sa kanyang lola. Ito po ba, Lola? Ito po ba yung bigay ng albularyo? Oo, at hindi ito basta langis lamang. Ito'y may orasyon at pinagdasalan. Maingat na, sinabit ni Aling Pasing ang bote sa may pintuan. Eksaktong kung saan tatama ang hangin mula sa labas. Lola, para po ba saan yan? Kapag kumulo yan, ibig sabihin ay may masamang nilalang sa paligid. At kapag kumulo ng tuluyan, ibig sabihin ay nasa ibabaw na natin ito. Lola, huwag ka naman manakot. Hindi naman ako duwag kagaya ng iba eh. Hindi na nagsalita pa muli si Marco. Biglang bumigat ang alaala ng kanyang pagkabata. Isang gabi, dugo sa sahig, sigaw ng kanyang ina, at isang anino na hindi tao. Pinilit niyang itaboy ang alaala. Gabi na nang tuluyang manahimik ang baryo. Walang kuliglig, walang huni ng ibon. Tanging pintig ng puso ni Marco ang naririnig niya. Bigla, isang tunog ang umalingaw-ngaw. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Lola, narinig mo ba yun? Oo, Marco, huwag kang kakalaw. Unti-unting humina ang tunog habang papalapit. Napatingin si Marco sa bote ng langis. Sa una ay tila normal lamang ito. Ngunit maya-maya'y may maliit na bula na umangat mula sa ilalim. Lola, kumukulo na yung langis na nasa bote. Pumasok ka sa loob, Marco, at huwag kang titingala. Isang matinis na kalmot ang gumapang sa bubong. Kasunod ang mabigat na hakbang, parang may gumagapang sa ibabaw ng kanilang ulo. Pinipigilan ni Marco ang hininga niya habang mahigpit na hawak ang krus sa bulsa. Kalmado lamang si Aling Pasing, ngunit sa kanyang mga mata ay may apoy na matagal nang naghihintay. Dumating na tayo
sa tunay nating pakay, Apo. At simula ngayong gabi, hindi na tayo basta dayo dito sa baryong ito. Isang malakas na kalabog ang umalingaw sa bubong. At sa gabing yun, tuluyang napatunayan ni Marco na ang mga alamat ay hindi lamang katang-isip. Ang unang senyales ay dumating at kasunod nito ang bangungot na matagal nang sumusunod sa kanilang dugo. Lola, hindi pa rin tumitigil yung panginginig ng kamay ko kahit umaga na. Parang naririnig ko pa rin yung kalmot sa bubong kagabi. Mabuti yan, Apo. Ibig sabihin ay gising ang dugo mo at nagsisimula ka ng makaalala. Mabagal na sumikat ang araw sa baryo, pero kahit may liwanag na, nananatiling mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Nakaupo si Marco sa gilid ng kama, nakatitig sa bote ng langis na nakasabit pa rin sa may pintuan. May mga bakas ng tuyong bula sa loob nito, patunay na hindi pa naginip ang lahat ng nangyari kagabi. Lola, bakit parang alam mo yung mga mangyayari dito? Ano yung gumagapang sa bubong kagabi? Parang hindi ka na nagulat ah. Dahil, Apo, bago pa tayo dumating dito, ay alam ko na ang naghihintay sa atin. At bago pa man kagabi, matagal na akong naghahanda. Tumayo si Aling Pasing at dahan-dahang lumapit kay Marco. Hinawakan niyang kamay ng apo niya, malamig ngunit matatag. May mga bagay na itinago ko sa iyo. Hindi dahil ayokong malaman mo, kundi dahil hindi ka pa handa, Marco. Ano po bang ibig sabihin nun, Lola? Napapikit si Aling Pasing at sa sandaling yun, bumalik din sa alaala ni Marco ang isang gabing pilit niyang binaon sa limot. Malakas ang ulan, ilaw ng gasera, at ang boses ng lalaking palagi nilang tinatawag na kaibigan. Lola, Oo, Apo, yun ang gabing iyon. Hindi mo to malilimutan. Muling nakita ni Marco sa isip niya ang itsura ng kanilang kapitbahay. Ang lalaking palaging nakangiti, palaging may dalang prutas tuwing pista. Ngunit nung gabing yun, ang mga mata nito ay tila kakaiba. Tila may baligtad sa anino sa loob. akala ko nun, masamang panaginip lang lahat ng yun. Hindi yun panaginip, Apo. Yun ang unang pagkakita mo sa tunay na anyo ng mga aswang. Humigpit ang hawak ni Marco sa kama. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakita mong nilaslas ang katawan ng iyong ama. Nakita mong inubos ang laman ng iyong ina. At bago ka pa man madampot, ay naitago na kita sa ilalim ng sahig. Ikaw pala yung humila sa akin palabas, Lola. Oo, Apo. Doon ko sinabi sa iyo ang hindi ko na dapat itinago pa. Umupo si Aling Pasing at kinuha ang lumang tela na nakatupi sa kanyang bag. Binuksan niya ito at lumitaw ang isang lumang bolo. Mapurol sa itsura pero may kakaibang bigat. Ang pamilya natin ay hindi basta-basta lamang. Tayo ay mga bantay at mga ngaso ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Kaya pala, tinuruan mo akong tumingin sa mga mata noon. Dahil ang aswang hindi kayang itago ang baliktad na refleksyon nito sa mata ng mga tao. At ang paa nila madalas ay paurong ang direksyon. Bumalik sa isip ni Marco ang mga simpleng aral na akala niya'y kakaibang ugali lang ng kanyang lola. Ang palagi ang pagtingin sa paa ng mga dumadaan, ang paghawak sa langis, ang mga dasal tuwing gabi. Yung langis, ikaw pala yung nagturo sa akin gumawa nun. Oo, Apo. Dahil yan ang unang babala natin kapag may papalapit na halimaw. Tumayo si Aling Pasing at nilagay ang bolo sa kamay ni Marco. Tandaan mo ito, Apo. Hindi tinatabla ng bala ang mga aswang. Walang silbi ang baril laban sa kanila. Paano ko harapin sila? Isang malinis at matalim na taga sa likod ang tanging paraan para mapatay ang isang babaeng aswang. At pagkatapos ay hindi pa doon natatapos ang buhay nila. Nilunok ni Marco ang laway niya. Kailangan
pagputol-putuli ng katawan at ilibing sa magkabilang pangpang ng ilog. At pagkatapos ay hindi na dapat makabalik ang katawan nila. Dahan-dahang napaupo si Marco. Unti-unting nagdugtong-dugtong ang lahat. Ang paglipat nila sa baryong ito, ang mga bulong-bulungan, ang aswang sa bubong kagabi. Lola, dinala mo ko rito. Hindi lang para magtago, di ba? Tama, Apo. Dinala kita rito. Dahil kailangan ka ng baryong ito at kailangan ng dugo natin. Ang laban na ito. Napatingin si Marco sa pintuan kung saan muling tumahimik ang bote ng langis. Ibig sabihin, Lola, hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. Sa sandaling yon, tuluyan ang naunawaan ni Marco na ang kanyang pagdating sa baryo ay hindi pagtakas mula sa nakaraan, kundi pagbabalik dito. Ang dugong minana niya ay unti-unting nagigising at ang lihim ng kanilang pamilya ay hindi na niya kayang takasan pa. Ang tanong lamang ay kung handa na ba siyang ipagpatuloy ang digmaang matagal nang sinumpa sa kanilang lahi. Hoy Marco, tulungan mo naman kami. Hindi na gumigising ang baka namin mula kagabi pa. Parang sinisip-sip ng dugo. Kailan niyo huling nakita na buhay yung baka niyo? Ay, bago pa magtakip siling po, pero may narinig kaming tunog na parang ibon. Pero parang kakaiba siya masyado. Mahina pero malapit. Sa mga sumusunod na araw, sunod-sunod ang masamang balita sa baryo. May mga kabing na natatagpo ang tuyo ang katawan na tila inubos ang laman sa isang gabi. May mga manok na wala ng ulo. At higit sa lahat, isang buntis na babae ang biglang nanghina, namutla at hindi na halos nakakapagsalita. Aling Pasing! Parang awa niyo na. Tulungan niyo po ang asawa ko. Parang may humihigop sa loob ng tiyan niya gabi-gabi. Ah, sino yung huling tumingin sa kanya? Si Sophia po. Yung tagahilot. Sabi niya, normal lang daw po yun pero ba't parang mamamatay ang asawa ko? Napatingin si Aling Pasing kay Marco. Hindi na niya kailangang magsalita. Pareho nilang naramdaman ang lamig sa kanilang katawan. Lola, napansin mo rin ba? Oo, Apo. Mula pa nung unang araw natin dito, nalasilayan ko yang si Sofia. Kinagabihan, dumaan si Sofia sa harap ng bahay nila. Nakangiti, may dalang basket, ngunit nang lumingon ito sandali, nakita ni Marco ang pamumula ng mga mata nito. Hindi dahil sa puyat, kundi parang may dugo sa loob. At nang humakbang ito palayo, may sandaling napansin niya ang mga paa nito'y tila baliktad ang direksyon. Lola, nakita ko yung paa niya. Huwag ka munang kikilos, Apo. Siguraduhin muna natin to. Pagsapit ng gabi, mas mabigat ang dilim kaysa dati. Walang buwan, walang bituin. Tahimik ang baryo na parang alam ng lahat na may mangyayaring masama. Sa loob ng bahay, hinanda ni Aling Pasing ang mga gamit. Asin sa sahig, bawang sa bintana. Ang bote ng langis ay muling sinabit sa pintuan. Lola, handa na po ako. Hindi ako natatakot. Tandaan mo ang mga tinuro ko sa iyo, iho. Huwag kang manginginig kapag nakita mo ang tunay na anyo niya. Hindi nagtagal, narinig na naman nilang tunog. Isang tunog ng pumapagaspas na malalaking pakpak. Mas mahina kaysa dati, ngunit parang mas malapit. Unti-unting kumulo ang langis. Mula sa munting bula, naging marahas ang pag-alsa nito na parang kumukulong dugo. Nasa itaas siya! Sa likod! Sa likod ka! Huwag kang tititig sa mga mata! Isang malakas na kalmot ang sumira sa bubong. Bumagsak ang pawid at kasunod nito ang isang anyong hindi na tao. Humaba ang dila nito na parang proboscis. Gumagalaw at naghahanap. Ang mga matay nagliliyab. Ang mga kukoy mahaba at matutulis. Nasaan ang bata? Naaamoy ko siya! Hindi na nagtubili si Marco. Hinugot niya ang latigong buntot ng pagi at hinampas ang nilalang sa dibdib.
Napatras ito at napasigaw ng matinis na tunog na parang nagpapayinig sa buong bahay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Iligtas mo kami sa masamang nilalang na ito. Sumugod ang aswang. Nagbago ang anyo. Humaba ang mga paa at naging mas mabangis. Tinamaan si Marco sa balikat ngunit hindi siya umatras. Muli niyang hinampas ang buntot kasabay ang pag-ikot ng aswang sa hangin. Lola! Ngayon na! Sa likod, Apo! Sa likod! Sa isang iglap, napalingon ang aswang at doon nakita ni Marco ang pagkakataon. Buong lakas niyang tinarak ang hawak niyang patalim sa likod ng nilalang. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Bumagsak ito sa sahig at nangingisay. Huwag kang titigil, Apo! Huwag kang titigil! Magkasabay nilang tinaga ang katawan. Hiwalay na ang ulo, hiwalay ang mga kamay. Ang dugo'y maitim at mabaho. Hindi ito tao, hindi amoy dugo, hanggang sa tuluyang tumigil ang paggalaw nito. Bago pa man sumikat ang araw, lihim nilang nilabas ang mga bahagi ng katawan. Ang kalahati nilibing sa isang pampang ng ilog, ang natiray sa kabilang panig. Pagbalik nila sa baryo, naghintay ang mga tao. Palay takot sa mga mata, pero may pag-asa sa dibdib. Ha? Totoo mo bang napatay ninyo na siya? Hindi na kayo makakarinig ng tiktik ngayong gabi. Wala na siya. Tahimik ang lahat. Walang hiyawan, walang palakpakan. Tanging pagkabigla at paggalang. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakatulog ang baryo ng walang takot. Ngunit para kay Marco, alam niyang yun pa lamang ang simula. Ang unang dugo ay nabuhos na at ang mga nilalang sa dilim ay tiyak na gigising na. Marco, wag mo na kayong papasok dyan. Ibang amoy ng kubong ito. Hindi lang duguan nandito. Alam ko, pero kailangan nating malaman kung mag-isa lang ba si Sofia dito o may iba pa siyang kasama. Nakatayo sila sa harap ng kubo ng namatay na hilot. Tanghaling tapat ngunit nanlalamig pa rin ang hangin. Bukas ang pinto. Tila hindi na nag-abala ang nilalang na magtago. Dahan-dahang pumasok si Marco habang si Aling Pasing ay nagbantay sa labas. Hawak nitong rosaryo at ang bote ng langis. Lola, may mga anting-anting dito. Hindi lang isa ang gamit, parang may paulit-ulit na ritual. Ibig sabihin nito, iho, hindi siya nag-iisa. Hanapin mo kung may mga pangalan diyan. Sa ilalim ng banig, may natagpo ang supot si Marco. Nang buksan niya ito, tumambad ang mga papel na may mga pangalan. Pamilyar ang ilan, mga taong kilala sa baryo. May mga guhit ng buwan, dugo at kakaibang simbolo. Lola, may mga listahan dito ng pangalan. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw ko niyan, Apo. Masyadong marami. Nakakatakot. Biglang may umubo sa likuran. Napalingon si Marco at nakita si Aileen, ang kilalang manggagamot ng baryo. May dalang dahon at bote. Mabuti at nandito kayo. Akala ko huli na ang lahat. Anong ibig mo sabihin? Alam ko na matagal na silang gumagalaw. Hindi lang kayo ang nakakapansin sa kanila. Kinuwento ni Aileen ang mga lihim na napapansin niya. Mga pulong tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, mga hayop na nagwawala bago ang ritual, at ang kakaibang kapangyarihan ng isang taong halos lahat ay ginagalang. Si Don Serafin, Marco. Siya ang pinuno nila. Imposible! Minamahal siya ng baryo, di ba? Ginagalang! Yan ang gusto nilang paniwalaan ninyo. Isang mabigat na yabag ang narinig mula sa labas. Mabilis na nilabas ni Aling Pasing ang bawang at asin. Huwag ko kayo matakot. Hindi ako naparito para manakit. Lumabas sa lilim ang isang lalaki. Maputla ang balat, kakaibang mga mata, ngunit walang galit sa kanyang anyo. Pagod at pagsisisi ang nangingibabaw. Kilala ko ang amoy na yan. Hindi ka tao. Opo. Hindi rin ako lubos na halimaw.
Pinakilala niya ang sarili bilang Leonardo, isang sigbin na tumalikod sa kanyang kalipunan. Kinuwento niyang totoo na si Don Serafin ang namumuno at ang baryo ay pugad ng iba't ibang uri ng aswang. May mga tik-tik na kayang mag-anyong ibon, may sigbin na gumagapang sa lupa, at manananggal na humihiwalay ang katawan at lumilipad sa gabi, Manang. Pero, ba't ngayon ka lang lumapit sa amin? Dahil ngayon lang may tumindig ng laban sa kanila. Pinaliwanag ni Leonardo ang kahinaan ng mga nilalang. Takot sa liwanag, sa ingay at sa dasal. Ngunit higit sa lahat, may mas malaking panganib. Sa susunod na kabilugan ng buwan magsasagawa sila ng ritual ng dugo. Kapag natuloy iyon, mas malakas sila at wala nang makakapigil sa kanila, mga guys. Pero ilang araw na lang yun, di ba? Nagkatinginan ng lahat. Walang oras para mag-atubili. Ibig sabihin, hindi sapat ang isang patayan. Tama, Apo. Digmaan na ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang bigat ng responsibilidad na hindi lang para sa kanilang pamilya, kundi para sa buong baryo na din. Ang kalipunan ay nabunyag na at ang oras ay kumakampi sa mga nilalang ng dilim. Kung kikilo sila, kailangay ngayon na bago patuluyang lamunin ng gabi ang lahat. Hindi ka ba natatakot, Marco, na maglakad ng mag-isa sa oras na ang buwan ay mataas at ang mga anino ay buhay? Natuto na akong huwag matakot sa anyo na yan, Avelina. Dahil mas delikado ang mukhang mabait. Tahimik ang paligid habang sinundan ni Marco si Avelina. Mahaba ang buhok nito, makintab sa liwanag ng buwan, at ang mga matay tila humihila sa kanyang diwa. Alam niyang ito ay pain, ngunit pinili niyang sumunod. Sa bawat takbang, mas bumibigat ang hangin, mas sumisikip ang dibdib niya. Mukhang nai-inlove siya kay Avelina. Dito ba kayo nagtitipon? Oo, at ngayon mo lang makikita ang tunay na baryo kapag tulog na yung mga tao. Huminto sila sa ilalim ng isang matandang balete. Malaki ang puno, baluktot ang mga ugat na tila may sariling pulso. Sa paligid nito, unti-unting lumitaw ang mga anyo. Lalaki, babae, bata. Ngunit may mali sa kanilang galaw. Ang kanilang mga mata ay kakaiba. Sabay-sabay silang nagsimulang umawit ng salitang hindi maintindihan. Paulit-ulit, mabagal, nakakabingi. Ito pala yung ritual nyo. At ikaw ang handog. Mula sa gitna ng puno, lumapit si Don Serafin. Ang ngiti niya ay pareho pa rin sa nakikita ng baryo sa araw-araw. Ngunit nang itaas niyang ulo at sumigaw ito, nagbago ang lahat. Ang katawan niya ay umunat, ang likod ay yumuko, at mula sa bibig niya ay lumabas ang tunog na kinakatakutan ng lahat. Tik-tik, tik-tik. Mga pagaspas ng mga pakpak na nasa itaas. Sa isang kisap mata, isa siyang halimaw. Pakpak, kuko at matang nagliliyab. Lumuhod ang iba pang nilalang. Matagal ka na naming hinihintay, Marco. Anak ng mga ngaso. Biglang may kumalusko sa likuran. Bago pa man makalingon si Marco, isang puwersa ang humila sa isang matandang babae, palabas ng mga ugat ng balete. Lola! Huwag mong pansinin ako, Apo. Huwag kang bibigay. Isang pamilyar na boses ang tumawa. Nakakaantig talagang panoorin ng mag-anak na nagkikita sa gantong paraan. Lumapit si Aileen mula sa dilim. Hawak ang parehong mga halamang ginagamit niya sa panggagamot. Ngunit ngayon ay may bahid ng dugo. Ikaw! Ikaw pala, Aileen! Matagal na akong naglilingkod sa kanila. At ikaw ang huli sa listahan, Marco. Bumukas ang lupa sa gilid ng puno. At mula roon ay lumabas si Leonardo. Nanginginig ang mga kamay. Mabigat ang mga mata. Itigil nyo na ito. Patunayan mo muna ang katapatan mo, Leonardo.
Patayin mo siya! Patayin mo yang si Marco! Tumindig si Leonardo kay Marco saka kay Aling Pasing. Sa unang pagkakataon, bumagsak ang tuhod niya. Ay, ina! Leonardo! Ikaw pala! Buhay ka! Buhay ka pa! Naputol ang oras, ang mga sigaw, ang mga awit, ang galit. Lahat ay napalitan ng katahimikan. Ako ang anak mo na inakala mong patay na. Dinala nila ako dito at ginawang halimaw, inay. Pero buong buhay ko, hinahanap ko ang pagkakataong itama ito. Umungol si Don Serafin sa galit. Pumili ka ngayon! Dugo o awa! Tumayo si Leonardo, nanginginig ngunit matatag. Pinili ko na, matagal na. Sa isang iglap, tinulak niya si Marco palayo at hinarang ang pagkatake ng iba pang aswang. Sumigaw si Aling Pasing ng dasal habang hinampas ni Leonardo ang mga nilalang sa kanyang daan. Tumakbo na kayo ngayon! Marco! Inay! Takbo! Hinila ni Marco ang kanyang lola. Tumakbo sila sa dilim habang ang mga sigaw ng tiktik ay naghalo sa hangin. Isang huling sigaw ang narinig nila mula kay Don Serafin. Isang sumpa na puno ng galit at pangako ng paghihiganti. Sa pagtakbo nila palayo, alam ni Marco na hindi na ito lihim ng digmaan. Nabunyag ng pagtataksil at ang sunod na hakbang ay magiging mas madugo. Ang tanong na lang ay kung hanggang kailan sila makakatakbo bago sila tuluyang maabutan ng gabi. Nakauwi sila at nagpahinga at ilang araw na paghihintay. Dumating na ang gabi ng huling sagupaan sa ilalim ng balete. Marco, ngayon ang gabi na ito. Ito ang kabilugan ng buwan at wala nang atrasan. Handa na ako, Lola. Kahit ito na ang huling labang ko. Hindi kayo nag-iisa. Ngayong gabi, ipagtatanggol ko kayo kahit kapalit ang sarili kong buhay. Sambit ni Leonardo. Mataas ang buwan, bilog na bilog at tila mas maliwanag kaysa dati. Si Leonardo ay nakatakas sa huli nilang pagsasagupa sa mga aswang. Sa ilalim ng balete, muli nagtipo ng kalipunan. Ang hangin ay mabigat, amoy dugo at lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila tahimik na nagmamasid. Dumating sina Marco, Aling Pasing at Leonardo na handa ang loob at katawan. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana ng simbahan. Nagimbal ang mga nilalang. Ang awit ng ritual ay naputol. Ang ilan ay napahawak sa ulo. Ang iba'y napasigaw sa sakit. Tigilan nyo na yan! Ito ang liwanag na kinamumuhuyan ninyo! Mula sa dilim, nagsimulang magbago ang mga anyo. Ang mga manananggal ay humiwalay sa katawan. Lumipad ang itaas na bahagi habang tumutulo ang dugo. Ang mga sigbin ay gumapang at tumalon. Matutulis ang kuko. Ang mga tiktik ay bumaba mula sa sanga. Pumapaimbulog sa hangin. Inay, sa likod ko kayo! Ako magliligtas sa inyo! Mariing sabi ni Leonardo. Sa isang iglap, nagbago si Leonardo. Ang katawan niya'y yumuko, ang mga matay nagliliyab, at ang anyo niya'y naging ganap na sigbin. Tumalon siya sa gitna ng mga kalaban. Kinalmot at itinaboy ang mga dati niyang kasamahan. Kalaban ko na kayo ngayon! Pagtatanggol ko si Inay! Habang naglalaban ang mga nilalang, hawak ni Aling Pasing ang bote ng langis. Kumukulo ito ng sobrang init at isa-isa niyang binabato sa mga papalapit na halimaw. Sa ngalan ng Diyos, magsilayas kayo! Sumigaw ang mga aswang habang tinatamaan ng kumukulong langis. Nasusunog ang balat nila at umaatras sa sakit. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw na si Don Serafin. Mas malaki, mas mabangis, mas halimaw kesa sa dati. Ang pakpak niya'y bumalot sa liwanag ng buwan. Marco! Hanggang dito ka na lang! Nagbanggaan ang kanilang sandata. Bolo laban sa kuko. Lakas laban sa galit. Hindi ako natatakot sa tunay mong anyo! Dahil nasa dugo mo rin ito!
Nagpatuloy ang sagupaan. Tinamaan si Marco sa braso, ngunit hindi siya umatras. Naalala niya ang tinuro ng kanyang lola. Tingnan mo ko! Sa isang sandali ng galit, napatingin si Don Serafin sa mga mata ni Marco at doon niya nakita ang sarili niya. Baligtad ang refleksyon, halimaw na walang pagtatago. Hindi! Hindi! Sinamantala ni Marco ang pagkakataon, buong lakas niyang tinarak ang bolo sa likod ni Don Serafin. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Mas malakas pa sa kampana. Tinaga niya ang katawan, paulit-ulit hanggang bumagsak ang pinuno ng kalipunan. Habang naghihingalo, ngumisi si Don Serafin. Hindi ito matatapos. Susundan kayo ng sumpa magpakailanman. Bumagsak ang ulo niya sa lupa. Unti-unting naglaho ang lakas ng iba pang aswang. Ang ilan ay tumakas, ang iba'y bumagsak. Tahimik ang paligid. Ang buwan ay nananatiling maliwanag. Ngunit ang gabi ay tila huminga sa wakas. Huminga ng malalim si Marco. Buhay pa sila. Ngunit alam niyang ang sumpa ay hindi basta-basta natatapos. At sa ilalim ng balete, natapos ang isang digmaan. Ngunit nagsimula ang isa pang mas malalim na laban sa loob ng kanilang dugo. Yung akala nilang magtutuloy-tuloy na katahimikan ay umpisa pa lang ng dilubyong hindi nila inaasahan. Wakas. At siya nagtatapos ang kwento nang maglolang si Aling Pasing at si Marco. Ano kaya mangyayari sa kanila? Magpapatuloy pa kaya ang laban ng mga aswang na ito at mga manunubos? Ano nga ba ang nangyari kay Aling Pasing? Tinangay ba siya ng aswang o nakaligtas din? Kung gusto nyong mag-continue o magkaroon ng second part ang ating story, please comment yes! At kung meron kayong real life stories na nakakatakot, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.